Alis, alis, alis. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, hindi kami tumatanggap ng taga-probinsya rito. Isa na naman ang dumating sa syudad na walang mahanap na trabaho. Isang buwan na ako rito sa syudad. Wala pa rin akong mahanap na trabaho. Lahat sila, ayaw sa akin dahil taga-probinsya ako. Ang yayabang talaga. Ano naman kung taga-probinsya ako? Hala. Joe Woody. Nakulong ako sa loob ng singsing na ito sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, nailigtas mo ako gamit ang iyong dugo. Siguro ay tadhana na tayo ay magtagpo. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang katawang pang-cultivator. Kasama na rin ang singsing na ito. Ibibigay ko rin sa iyo ang lupain ng espiritual na enerhiya. Sa ibang araw, magkikita tayong muli sa mundo ng mga immortal. Mag-ensayo kang mabuti. Ito. Nakuha ko nga ang katawang pang-cultivator, at ang mga teknik sa pag-cultivate. Teka lang, ang singsing na binanggit ng matandang immortal, ang lupain ng espiritual na enerhiya ay... Kaya pala, ito ang lihim na espasyo na akin lang. Ito ang lupain ng espiritual na enerhiya sa loob ng singsing. Ang galing. Pwede na akong mag-cultivate ngayon. Uuwi muna ako para subukan ito. Ang basic na teknik na ito, mukhang madali lang matutunan. Sabi rito, kaya nitong gawin. Mas mataas ang kalidad ng mga ordinaryong gamit. Sige nga, susubukan ko. Ang galing naman. Nagagawa nitong gawing mas maganda, ang mga bulok na kamatis. Pero, mukhang masarap kainin . Ang sarap nito. Mag-aaral pa ako ng ibang teknik para maging malakas. Hay. Ano? Bakit ganito? Ano? Kung magpapatuloy ako sa pag-cultivate, kailangan ko ng 10 taong gulang na Lindsay para lumakas ang katawan ko. Mahal yun, aabot siguro ng daan-daang libo. Wala pa naman akong pera, paano na? Aha. Kailangan ko lang, yung mga kamatis na binili ko sa supermarket. Gagamitan ko ng teknik para mapaganda ang kalidad. Tapos ibebenta ko ng mahal, para may pambili na ako ng Lindsay. Dito na kayo, huwag palampasin. Kamatis, 100 isa. Tikman nyo na. Kuya, itong balat ng kamatis mo, o ang laman nito, gawa ba sa ginto? Bakit ang mahal naman? Naku, siguradong masarap to. Tiwalang-tiwala ako. Subukan mo muna. Kapag hindi masarap, libre na lang. Sige, tikman mo, Mien. Susubukan ko rin. Ang sarap. Bibili rin ako. Ang sarap talaga. Hindi ko pa nasusubukan. Ang sarap naman ng kamatis na to. Bibili ako. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ang sarap ng kamatis. Sobrang sarap. Ang sarap. Boss, gusto ko pa. Boss, bigyan mo pa ako ng 2. Dahan-dahan lang. Hindi ko inakala, ang bilis, kumita na ako sa pagtitinda ng kamatis. Nakaipon na ako ng mahigit 100,000. Nakabili na ako ng 10 taong gulang na Lindsay. Ngayon, pwede ko nang ipagpatuloy ang pag-aaral ng dakilang sining ng paglilinang. Nararamdaman ko ang enerhiya sa loob ng katawan ko, na lalong lumakas. Tamang-tama, pagkakataon ko na ito, para pag-aralan ng mabuti ang sining ng paglilinang. Pakiramdam ko, ang ganang pakiramdam ko, at parang ang katawan ko ay mas magaan na kaysa dati. Ang paningin ko ay mas tumalas pa kaysa dati. Ay, teka, doon sa 2 pahina kanina, parang may nakasulat na panimulang mahika na kayang gawing ordinaryong gamit, at ay upgrade ito para maging espesyal, pangtaboy ng masasamang espiritu. Kailangan ko nang masusubukan. Ito na ba ang upgraded na gamit? Mainit-init siya hawakan. At mayroon pa, na bahagyang gininto ang liwanag. Tama, malapit lang dito. May punerarya.
Tamang-tama para masubukan ang mahiwagang gamit na ito, kung kaya nitong magtaboy ng masama. Gintong mansanas. Yayaman na ako. Itong gintong mansanas na to, mukhang may mali. Payo ko sa'yo, itapon mo na lang yang gintong mansanas na yan. Umalis ka nga, ano bang pakialam mo? Grabe naman, nagsasayang lang ako ng laway. Bahala na siya, kailangan ko pa rin subukan. Gamit ang sining ng paglilinang, yung ginawa kong mahiwagang gamit. Epektibo pala talaga. Grabe, ang galing naman nito. Magpapatuloy ako sa pag-aaral ng sining ng paglilinang. Malay mo, mas marami pa akong matutunan. Gaano lang ba ako katagal na wala? Bakit parang may palabas na? Baliw na yata to. Nangangagat ng tao. Hoy, paano ka nakarating dito? Nakalimutan kong maglagay ng harang. Bahala na, bilisan mo, kuryente. Ang lupit naman nito. Sabi ko na nga ba, may mali sa gintong mansanas na yun. Pero ayon sa nakasulat sa sining ng paglilinang, ang ganitong klaseng masamang espiritu, yung upgraded na gamit ko, dapat kaya itong sumpuin. Ano ba yan? Ang lupit naman nito, mag-ingat ka. Ayos lang, ayos lang. Sino ang tumawag ng pulis? Saan ka nakakita ng baliw na nangangagat? Pulis. Ako ang nag-report nito. Ang baliw na yan. Napigilan na ng 2 dawes. Ano bang nangyari sa akin? Ikaw kasi, nakapulot ka ng gamit na may masamang enerhiya. Gintong mansanas na nakakahawa. Nangangagat ng kahit sino. Kung hindi dahil sa batang ito, na tumulong sa atin. Nasa panganib ka pa sana. Pulis. Siya. Bayaran niya ang gastos ko sa ospital. Anong masamang enerhiya? Pamahiin lang yan. May sakit lang sa isip yan. Dalhin niyo muna siya at ito. Yung gintong mansanas pabalik. Yung ibang sugatan, dalhin sa ospital. Salamat po. Salamat sa inyong dalawa, mga master. Walang anuman. Sumama na kayong lahat sa akin. Kaibigang Daoist, ako ang ika-79 na tagapagmana ng Huyashan, Wang Dahay. Napadaan lang ako rito. Nakita ko agad na may masamang enerhiya rito. Kaya nagmadali akong pumunta. Tadhana ang nagtagpo sa atin. Hindi ko alam. Anong sekta mo, kaibigan? Hindi ako Daoist, no. Wala pa nga akong trabaho. Isa lang akong ordinaryong tao. Susmar Yosef, ordinaryong tao. Eh bakit mayroon ka ng napakalakas na artifact? Kakabili ko lang nito. Saan mo binili? Bakit naman ang taong to? Ang kulit magtanong. Nag-aaral pa lang ako ng cultivation. Dapat low profile lang. Ito. Gets ko na. Ayaw mong sabihin kung saan galing. Gusto mong yumaman gamit yan. Bibilhin ko na lang sa'yo. Magkano mo ibebenta ang salamin na yan? Bibilhin mo ang salamin na to. Yayaman na ba ako niyan? Magkano mo ibebenta ang salamin mo? Binili ko lang yan sa Pink Sexy. 50 centimos, free shipping pa. Kung sana parang kamatis lang. Sana maibenta ko ng 100 piso. Itong halagang to. Mukhang itong batang to. Hindi pa alam ang halaga ng artifact niya. Kung ano ang tunay na halaga nito, kailangan ko itong tawaran ng maigi. I hope. Hindi sa ayaw kong magbayad. Pero itong salamin mo, hindi naman talaga ito high level na artifact. Hanggang advanced version lang ito. Ang kaya ko lang ibayad ay itong halagang to. Ito lang ang kaya mong ibayad. Kahit papaano, ito ay advanced artifacto. Bakit 60 piso lang? Teka. Sige, ganito na lang. Huling presyo na yan. 65,000. Wala nang tawad. Ano? 65,000. Naku naman, bata. Huwag ka namang masyadong gaaman. Wala na talaga. Sige na nga. Kung ganyan din lang, ibenta ko na sa'yo ng 65,000. Sige, i-scan ko na sa Alipay mo. Sige, ayos.
Alapay, natanggap na ang 65,000. Pumasok na, natanggap ko na. Hoy, bata, ito lang ba ang artifact mo? Wala ka na bang ibang artifact? Sa itsura niya, mukhang kailangan niya talaga ng maramihang artifact. Tamang-tama, makakatulong ito para kumita ng pera. Para makapagpatuloy sa pag-aaral ng cultivation. Sa totoo lang, marami pa ako. Kaso lang, kailangan ko pa ng oras. Gets ko. Kailangan mo pa sigurong ipa-bless sa mga profesional. Ganoon ba? Ito ang calling card ko. Nandyan ang lokasyon ng shop ko. Sa susunod na may artifact ka ulit, dalhin mo lang lahat sa shop ko. Bibilhin ko lahat yan. Hahaha. Sige, walang problema. Aalis na ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Shop. Dahil nagamit ko na ang kapangyarihan sa cultivation para i-upgrade ang mga gamit ko. Hinalungkat ko na lahat. Hindi ko inakala na isang beses lang ako pwedeng mag-upgrade ng 4 na gamit sa isang araw. Pero, yung training ko kahapon, parang nagising ang kakayahan kong makakita ng kung ano-ano. Sabi sa libro ng cultivation, kailangan ko lang uminom ng isang ginseng na 100 taon na, at mag-training ng tamang technique para maging mas malakas ang katawan ko. Pagdating ng panahon, makakagawa na ako ng mas maraming artifact, para mas marami akong kit-in. Unahin ko muna itong mga gamit ngayon, na i-upgrade para maging artifact. Ibenta ko muna para may pera. Hi, boss, bata. Ang bilis mo namang makakuha ng magagandang gamit. Gawin natin ganito. Pareho pa rin ang presyo dati. Bawat isa. Bibigyan kita ng 65,000. 260,000 lahat. Ano? Payag ka? Sige. Walang problema. Alapay, natanggap na ang 260,000. Pumasok na. Sige, natanggap ko na. Hindi lang naman ito ang unang beses na makikipag-deal ako sa kanya. Dahan-dahan lang, tuloy-tuloy ang kita. Umalis na si boss. Mag-ingat ka. Hoy, tatay, bakit po? Woody. Weekend ngayon. May pasok ba kayo? Wala akong pasok ngayon, anak. Day off namin ngayon. Umuwi ka muna rito sa bayan. May kailangan lang sa bahay. May pera na ako ngayon. Sige, pwede naman akong umuwi. Magdadala ako ng pasalubong para sa'yo. Sige po, tatay. Uuwi na ako agad. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Pupunta muna ako sa malapit na mall. Hi, Dashan. Balita ko, yung anak mo, nagpunta na rin sa syudad para magtrabaho. Binilhan ka ba niya ng kung ano? Hay nako. Halika, tingnan mo, gintong kwintas. Binili ito ng anak ko para sa akin. Para mabili itong gintong kwintas na to, parang gumastos siya ng 1,000 piso. Hi, Dashan. Binilhan ka ba talaga ng anak mo? Bagong trabaho lang ng anak ko sa syudad. Nakuha niya ang unang sahod niya. Binilhan na agad ako ng regalo. Hay nako, itong anak ko talaga, binilhan pa ako ng alak. Itong alak na to pa lang, 500 na ang halaga, bukod pa sa alak na yan. Hay, ito ang pinakamasarap. Aba, Dahay. Ang bait talaga ng anak mo. Syempre. Dashan, kung sana yung anak ni Dahay. Kalahati lang ng galing, ayos na. Tatay, ano pong pinag-uusapan nyo? Sinasabi sa amin ng tito Dahay mo, na nakauwi na ang anak niya galing syudad. May dalang magagandang gamit, may maliit na gintong kwintas, at may alak na tatak Rixen. Itong si Dahay. Mahilig ka talagang magmayabang sa harap ng tatay ko. Ngayon, siguradong nagyayabang ka na naman. Sige, ngayon, ipapamukha ko sa'yo ang totoo, para hindi ka na magmayabang ulit. Tatay, ang galing naman ng timing. Binilhan din kita ng alak. Ako. Tatay. Binilhan din kita ng malaking gintong kwintas. At itong kwintas ko, mas makapal pa kaysa kay Tito Dahay. Ang isang to, katumbas na ng 100 sa kanya. Hindi ba, Tito Dahay? Totoo nga. Pag kinumpara, anong klaseng kwintas yan, Dahay? Ang nipis naman. Hay nako, Dashan. Ang swerte mo talaga. Ang kapal ng gintong kwintas na yan. Hindi ko pa nga nakikita yan eh. Tito Dahay. Hindi mo ba
Napapansin ng gintong kwintas na to. Kung gaano kabigat, ang gulo ng mukha mo. Hindi mo pa ako sinasagot, Tito Dahay. Dapat kilala mo ang alak na to, di ba? Feitian Motay yan. Isang buong kahon pa. Siguro may 10 bote yan. Nasa 8,000 ang halaga niyan. Aabot yan ng 80,000. Ay, Dahay. Binili yan ng anak mo para sa'yo. Alak yan mula sa Ricks and Company. Ilang bote ba? Ganyan din ba kalaki ang dala niya? Oo, isang malaking bag din. Woody, ano bang ginagawa mo sa syudad? Kumikita ka ng ganyan kalaki, hindi kaya gumagawa ka ng ilegal o krimen. Woody, saan galing ang perang to? Itay, huwag kang mag-alala, malinis ang pinanggalingan ng pera. Nanalo lang ako sa loto dahil swerte ako kamakailan. Nanalo ka ng ganyan kalaki sa loto. Ay, swerte mo nga talaga. Ah, teka, parang may nagbukas na shop ng sugal bato sa bayan. Sabi nila, swertehan lang din daw doon. Dahil ang swerte mo. Dapat mong subukan yan, Dahay. Ang tinutukoy mo ba ay yung sa bayan, bumili ng maliit na bato, na nagkakahalaga ng kahit 1,000. Pero, parang mula noong nagbukas ang shop na yan, wala pa silang nakukuhang magandang jade. Tama ka. Yan nga ang shop na yan. Pero dahil swerte si Woody ngayon, siguradong makakakuha siya. Kahit na, napakababa ng tsansang makakuha ng mamahaling jade. Pero Woody, swerte ka ngayon. Siguradong ikaw ang magiging taong makakakuha ng mamahaling jade. Hindi ba, Woody? Gusto mo yata akong isahan ah. Sige, pagbibigyan kita. Ako na ang magiging taong makakakuha ng mamahaling jade. Tutal. Kahapon ko lang nakuha ang Divine Eye na nakakakita sa loob. Kahit gaano pa kaliit ang tsansa, kaya ko itong makuha. Tito Dahay, tama ka. Ang swerte ko nga ngayon. Malay mo, makuha ko nga ang pinakamagandang jade. Makuha ko, Woody. Kahit yung pinakamurang bato sa shop na yun, nagkakahalaga ng 1,000. Dashan, tingnan mo nga. Ang anak mo, ang swerte-swerte niya ngayon. Bakit ka nagsasabi ng mga ganyang nakaka-bad vibes? Isa pa, hindi na problema kay Woody ang 1,000. Tama ba? Woody, Tara, Tito Dahay, samahan mo ako. Tara. Itay, iuwi mo muna to. Tara, Woody. Welcome sa lahat, Tara ng magsugal bato. Boss, nandito kami para pumili ng mga batong medyo mahal. Handa na tayong kumita ng malaki. Woody, tayo na. Nako, Dashan, bigyan mo naman ng tiwala ang bata. Ang pinakamurang mga bato, kailangan din ng 1,000 bawat isa. 10 beses na pagbukas, mahigit 10,000 na. Tingnan natin kung ilan ang meron ka. 10,000 para sa kalokohan. Oo nga, bigyan mo naman ako ng tiwala, Itay. Hay, sige na nga. Boss, pakuha naman ng mga batong nagkakahalaga ng 1,000. Pipili muna ako ng 10. Sige, heto. Pumasok na ang 10,000 sa bank account. Ha ha ha. Sige, sandali lang. Sige, ituloy. Sagalan ng bato, sagalan ng bato. Dapat may berde ito. Ibig sabihin, magandang bato yan. Boss, ito ang pipiliin ko. Boss, ito ang pipiliin ko. Hay, sige. Maganda to, maganda to. Boss, hiwain mo na agad. Para hindi ka na makabawi. Wow. May berde, may berde. Aba, sa wakas may nakakuha rin ng jade. I hope, kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi, iisipin ng iba na ang mga bato sa shop ko ay walang laman na jade. Handa akong bumili ng 100,000. Kung papayag ka, kukunin ko na. Boss, malas lang sila. Mas swerte lang ako. Sige, ang batong ito, ibebenta ko na sa'yo ng 100,000. Susunod, pwede pa ba akong pumili ng siyampa? Syempre, I hope, kung mas marami kang mabubuksan na jade, mas sisikat ang shop ko. Ganun ba? Ha ha ha. Kung mas marami kang mabubuksan na jade, mas sisikat ang shop ko. Ganun ba? Ha ha ha. Sige. Ang batong ito, sige. Buksan, buksan, buksan. Ha ha ha, tingnan mo, may berde.
Boss, heto naman. Buksan, buksan, buksan. May berde na naman. Sigurado ka bang laging may berde to? Di ba, Tito Degang? Siguradong may berde. Oo. Heto, boss, ang isang ito. Grabe, wala bang mga ordinaryong bato rito? Pinagtitripan mo ba ako? Sobrang berde naman ito. Ang swerte naman ito, parang himala. Puro berde ang isang ito. Tito Degang, yayaman ka na nito, di ba? Di ba, Tito Degang? Ha ha ha. Diyos ko, nakakuha pa talaga ng Imperial Green. Ivo, kailangan kitang pasalamatan. Hay, ang Imperial Green na ito, handa akong bilhin ng 1 milyon. 1 milyon. Ibibigay ko sa iyo ang bayad para sa mga jade na nakuha mo kanina. Ipapadala ko na lahat sa iyo. Nako, Woody, ang swerte mo naman talaga. Sa isang araw mo lang, higit pa sa kinikita ng iba sa buong buhay nila. Tungkol doon, kailangan ko talagang magpasalamat kay Tito Dahay. Tito Dahay, kung hindi mo ako dinala rito, hindi ako kikita ng ganito kalaki. Tama ba, Tito Dahay? Itay, itong pera. Ililipat ko muna sa inyo. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At magastos ko lang lahat. Sige, ayos. Tignan mo ang batang ito. Ang bait talaga. Pumasok na ang 1 milyong yuan sa bank account. Nailipat na. Itong pera ay itatago ko muna rito sa akin. Iingatan muna ito ni Itay para sa iyo. Kapag kailangan mo na, ibibigay ko rin sa iyo. Nga pala Itay, pinauwi mo ako. Sabi mo may kailangan ka. Ano ba yun? Hay nako, malalaman mo rin pag uwi natin. Tara na. Wow. Bakit, Joe Woody? Ang taas naman ng tsansa na makakuha ng jade ngayon. Pakiramdam ko. Hindi lang ito puro swerte, di ba? Oh, boss, gusto mo rin bang sumugal? Subukan mong magbukas. Sige, susubukan ko. Susubukan ko rin. Sige. Sige, sandali lang po. Mamili ka lang, boss. Eto. Ito. Sige. Sayang. Hay. Palpak, boss. Paano nangyari to? Hindi ba't may maganda tayong nakuha kanina? Huwag kang magmadali. Unang piraso pa lang yan. May siyam pa tayong bato. Tama, bakit ka nagmamadali? May siyam pa. Tama, bakit ka nagmamadali? May siyam pa. Baka sa susunod na piraso, may lumabas na maganda. 10,000 pa lang ang nagagastos mo sa susunod mong bato. Kapag may lumabas na maganda, at naibenta mo ng 100 o 80,000, bawi na ang puhunan mo, di ba? Tama. Tama ka, boss. Buksan mo pa. Palpak ulit. Eto naman. Sige. Palpak, boss. Hindi kaya nagkamali ka, boss. Hiwain mo pa. Palpak na naman, boss. Hay nako. Okay lang kahit walang lumabas na jade. Ang mahalaga ay nakasali. Huwag naman sana tayong ma-ospital dahil lang dito. Hindi naman sulit yun. Ano ba to? Ano bang klaseng swerte to? Ang malas naman. Wala ni isa ang lumabas. Woody, noong bata ka pa, pinakamahal ka ng iyong tiyahin. Bumalik siya sa nayon ngayon, kaya pinatawag kita para kumain tayo ng lutong bahay. Ha ha ha. Woody, nasasanay ka na ba sa syudad? Tiya, huwag kang mag-alala, sanay na ako. Mabuti. Ngayong araw, ang laki ng kinita natin. Oo nga eh. Kagagaling lang sa sag-ala ng bato. Lahat ng nabuksan. May laman na jade. Wow, ang galing naman. Ano? Ano yun? Hindi ko alam eh. Tara, silipin natin. Sige, Tara, tingnan natin. Hindi ba yan ang pinakamayaman? Dito sa bayan natin. Bakit ganyan siya? Mukhang hindi na maganda ang lagay niya. Hindi ba si Zhao Shufu yan? Anong nangyari sa kanya? Ay, pagbaba ni Zhao Shufu ng sasakyan, bigla na lang siyang napahawak sa dibdib at natamba. Pinainom na namin siya ng pampakalma sa puso, pero walang epekto. Tumawag na rin kami ng ambulansya. Kaso, medyo liblib ang bayan natin. Hindi natin alam kung kailan darating ang ambulansya.
Mukhang barado ang ugat niya. May bara. At sa laki ng namuong dugo, siguradong hindi lang yan. Nabuo sa isang gabi. Kaya pala hindi gumana. Ang gamot sa puso. Tay, ako na ang titingin. Anong gagawin mo? Tay, may natutunan akong mga paraan ng first aid. Noong nasa syudad ako, susubukan ko kung gagana. Ito. Ay. Ayos na siya. Woody. Salamat sa pagligtas sa akin. Tito Shufu, wala yun. Tungkulin ko lang. Ito. Woody. May 1,000,000 dyan. Tito. Hindi na po kailangan. Kusang loob ko lang po yun. Nako, Tito Shufu, hindi ko po matatanggap yan. Dahil bata pa ako, kayo na ang nakakakita sa akin. Itago nyo na lang po. Ganito na lang. Ibibigay ko na lang sa'yo ang 100 taong ginseng. Huwag mo na akong tanggihan. Tanggapin mo na. Kailangan ko nga ng 100 taong ginseng. Sige po, hindi na ako tatanggi. Ngayong gabi, gagamitin ko na ang ginseng na ito para magpatuloy sa pag-insayo ng mas malalim na kapangyarihan. Salamat po, Tito, kung ganun. Hindi na ako mahihiya sa inyo. Ikaw talagang bata ka, bakit ka pa nahihiya sa tito mo? Kunin mo na. Woody, pagdating mo sa syudad, alagaan mo ang sarili mo. Wala ka nang dapat ipag-alala, hindi na kailangang pabalik-balik. Woody, para sa'yo to, mga gamit na kailangan mo, mahal ang bilihin sa syudad, huwag mo na bilhin. Ang tiya mo. Noong bata ka pa, ang tiya mo lang, ang pinakamabait sa'yo. Ngayon, bumalik na siya. Dadalawin ka niya. Dapat lang yun. Tiya, tama si Itay. Noong bata ako, ikaw ang pinakamahal sa akin. Dapat lang nadalawin kita. Sige, aalis na ako. Mag-ingat po kayo. Sige. Sige. Itay, aalis na ako. Ano ba talaga tong ginseng na 100 taon na? Ang lakas na binibigay sa katawan. Iba talaga. Pakiramdam ko ngayon, puno ako ng lakas. Tama nga ang hinala ko. Pagkatapos uminom ng ginseng, mas lumakas ang katawan ko. Pagkatapos mag-cultivate ng teknik ng pag-angat ng antas, pwede na mag-level up, dami ng produkto. Mula 5 bawat araw, naging 10 na. Pero, habang dumarami ang level up na produkto, wala na akong dahilan para ibenta pa sa The High Artifact Shop at hayaan siyang kumita sa patong. Panahon na para pag-isipan na magtayo ng sarili kong tindahan. Hoy! Halika! Oh! Hoy, ito lang lahat. Pare. Yung dati pa rin, na presyo ha. Bawat isa, bibigyan kita ng 65,000 sa kabuuan. 65,000. Ano sa tingin mo? Boss, ngayon, 60,000 lang ang kukunin ko. At saka, itong pera, hindi ko na kailangan. Sa'yo na lahat. Tol, ano ang ibig mong sabihin?
Ganito kasi, Boss Wang. Gusto ko sanang magbukas ng tindahan ng artifact. Gusto sana kitang pakiusapan. Tulungan mo akong magtanong. Kung may bakante pa ba, na pwesto sa malapit, itong 65,000, gamitin mo sa pag-aayos. Yung sobra, ituring mo na lang na pabuya ko. Ha? Ganun pala, gusto mo bang magbukas ng shop ng mga magic item? Matutulungan kitang magtanong. Pero, kailangan mo ng kaunti na mag-supply ng paninda. Walang problema. Hi. Tignan mo, heto na ang pinag-uusapan. Ang dilag na ito ay si Li Jiayi, ang namamahala sa kalye na ito. Pwede mo siyang tanungin ng direkta. Wang Dahai, may nangyari sa kanya. Anong nangyari? Yung mga tao sa shop sa West Side, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagsimulang kumain ng parang baliw. Hindi mapigilan kahit anong gawin. Lahat kinakain. Yung kinakain nila, yung tiyan nila parang nilagyan ng isang malaking pakwan. Pagkatapos silang dalhin sa ospital. Tinurukan ng pampakalma, bago sila nakatulog. Wang Dahai. Masyadong kakaiba ang pangyayaring ito. Bakit hindi mo tignan? Sige, titingnan ko na ngayon. Kaibigan, sumama ka sa akin. Hi, ang bagal ng mga pulis na ito. Nag-report na ako. Sabi ko may nangyayari sa loob. Sabi nila pamahiin lang daw. Hindi man lang naglagay ng police line. May nadamay na naman. Dapat ay, wala na namang problema. Dalhin mo na siya sa ospital. Sige po. Kayo talaga. Yung estatwa ng pampaswerte, nilagay nyo rito. Ang mga dumadaang customer. Hindi pinapansin ang kalinisan nito. Tignan nyo, lahat ito, naging ano na. Ang sama ng loob ng estatwa, ay umabot na sa punto, na magdudulot ng ganitong sitwasyon. Ano na ang gagawin natin? Susubukan ko, para alisin ang sama ng loob nito. Sige. Ayos ka lang ba? Ako, wala naman akong problema. Pero itong estatwa ng pampaswerte, ang sama ng loob nito, ay umabot na sa punto, medyo mahirap ayusin. Susubukan ko. Aray ko po. Hi. Aray. Joe Woody. Dito ako sa west side ng kalye, nakatanggap ng sobrang sama ng loob. Kaya ang sarili ko, ay napalibutan na rin ng masamang enerhiya. Buti na lang nailigtas mo ako. Salamat. Maliit na estatwa. Walang anuman. Joe Woody, bilang pasasalamat. Mananatili ako sa tabi mo sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi mo sinasadya na maramdaman ang presensya ko. Dahil sa presensya ko, ikaw ay magiging sobrang swerte. Sulitin mo na habang nandito pa. Salamat sa iyo. Joe Woody, gising ka na. Li Jiayi, kaibigan, gusto ko rin sana kumain ng mansanas. Nasa mesa ang mansanas, kunin mo na lang. Aba, teka. Sa totoo lang, pasyente rin ako. Tama nga. Hindi ko maramdaman ang presensya ni Joe Woody, pero sabi niya sa loob ng 3 araw, sobrang swerte ko. Dapat ko itong sulitin, sa loob ng 3 araw na ito. Joe Woody, ano ang iniisip mo?
Wala lang. Joe Woody, narinig ko kay Wang Dahay, yung matandang yun na, gusto mo raw magbukas ng tindahan ng mga anteng-anteng. Bakit naman ako naging matanda? Tama. Gusto ko magbukas ng sarili kong tindahan ng mga anteng-anteng. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Mayroon ngang isang tindahan ng mga anteng-anteng mula Thailand. Magpapaalis na sila. Ipapareserba ko sa iyo. Syempre, hindi sila aalis dahil hindi maganda ang negosyo, kundi dahil sobrang ganda ng negosyo nila, gusto nilang magbukas ng mas malaking tindahan. Hi, ang mga babae nga naman. Sa madaling salita, kayong mga negosyante, naniniwala sa feng shui. Alam ko yan. Hindi kita lolokohin. Maganda ang feng shui ng tindahang ito. Tindahan. Libre na ang renta mo sa loob ng 3 taon. Ano sa tingin mo? Talaga? Li Jiayi. Maraming salamat talaga sa iyo. Joe Woody. Salamat. Tinulungan mo akong ayusin ang problema sa kanlurang bahagi ng kalye. Ngayon, ang mga tao sa kanlurang bahagi ng kalye ay wala ng problema. Kahit yung mga dinala sa ospital noon ay magaling na rin. Ngayon, ang kanlurang bahagi ng kalye ko ay maaari nang mag-operate ng normal. Ito ang 5 milyon. Huwag mong sasabihing kulang yan ha. Li Jiayi, ang matulungan mo akong magbukas ng tindahan ay sapat na para maging grateful ako. Tungkol sa pera, hindi mo na talaga kailangang dagdagan. Sige na nga. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Bawal kang tumanggi. Kundi magagalit ako. Ano yon? Ililibre kita. Kailan? Bukas na lang. Bawal kang tumanggi. Sige na nga. Sabi sa akin ni Joe Woody, sa loob ng 3 araw na ito, sisubog ang swerte ko. Pupunta muna ako sa latuhan na to, para subukan ang swerte ko. Pupunta muna ako sa latuhan na to, para subukan ang swerte ko. Pinsan, ilang taon ka na bang nag-insayo? Tignan mo siya, mukha ba siyang cultivator? Hindi ko masabi sa ngayon. Pero, base sa sinabi mo noong nakaraan, nasa shop siya ng sugal bato, siguradong makakakuha ng jade. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na isa siyang cultivator. Tignan muna natin ang ipapakita ng batang to sa latuhan. Pinsan, ano ang gagawin natin ngayon? Papasukin na ba natin? Diretso na ba? Mabubuko tayo pagpasok natin. Maghintay ka muna rito. Papapasok muna ako para tignan. Sige, pinsan. Yung sama ng loob ko noong nakaraan, kailangan mong ipaghiganti ako. Huwag kang mag-alala, pinsan. Sagot kita. Sir, tignan nyo, anong loto ang gusto nyong bilhin? Nandito ako, para subukan ang swerte ko. Kaya kailangan, instant ang resulta. Mag-scratch card na lang. Boss, pabili ng 10 nung, tig-100 bawat isa. Scratch card, tapos ikaw na baalang kumuha. Ikaw na lang ang mag-scratch para sa akin. Sige. Tignan mo. Tig-100 to bawat isa. 10, pakikumpirma. Kung sigurado ka na, ay scratch ko na. Sige, ay scratch mo na. Ang batang to, hindi man lang siya ang pumili. Pagmamasdan ko muna siya. Tignan natin kung ilang beses siya mananalo ngayon. Diyos ko, ang swerte mo naman. Yung unang card pa lang, nanalo na, 1,000 premyo. Boss, swerte mo lang yan. Sige, kung ganun, itutuloy ko na ang pag-scratch.
Isa pa. 1,000 premyo ulit. Diyos ko. 5,000 na to. Ay ho. 10 piraso ang binili mo, na scratch card. Lahat may premyo. Wala man lang talo. Ang swerte mo naman. Ang galing. Boss, swerte ko lang talaga. Mukhang, hindi ako niloko ng palaka. Ang swerte ko ngayon. Totoo nga, sobrang swerte. Ha ha ha. Sandali, siguradong, hindi lang to swerte. 10 beses na nanalo sa sugal na bato. Pati itong 10 scratch card. Panalo rin lahat. Ang batang to, siguradong isa siyang cultivator. Siguradong, gumamit siya ng mahika. Pinakuha niya sa boss. Ang 10 scratch card, na may premyo. Yun lang yun. Ay ho, mapagkumbaba ka pala. Pero dahil 10 sunod-sunod na panalo, ang negosyo ko sa loto, siguradong, magiging maganda sa loob ng mahabang panahon. Halika, ibibigay ko na ang premyo mo. Sige, salamat, boss. Oy, aalis na ako. Oy, pinsan. Ano na? Cultivator ba talaga siya? Malamang. Sa latuhan. Bumili siya ng 10 scratch card. Lahat nanalo ng malaking premyo. Pinsan. Dalhin mo siya sa kasino ko. Ako na bahala sa paghihiganti mo. Sige, salamat, pinsan. Sa kasino ko. Diyan natin uubusin ang mga mayabang na cultivator. Pagpunta ng batang yan, siguradong uubusin natin siya hanggang sa buto. Mauna na ako. Pinsan, dalhin mo siya sa kasino ko. Pangako ng pinsan mo. Hindi matitira, pati buto niya. Oy, Woody, ang galing naman ng pagkakataon. Hindi ko inakalang. Makikita kita rito, Tito Dahay. Pumunta ka sa syudad. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Biglaan lang din. May inasikaso ako sa syudad, kaya hindi na ako nakapagsabi. Ay, teka, magpapagasgas ka ba ng lottery ticket? Oo, bumili lang ako ng scratch card. Kamusta? Nanalo ka ba? Tito Dahay, tingnan mo. Nanalo ako ng malaki. Ang laki ng napanalunan ko. Itong si Dahay, siguradong, may masamang balak na naman. Mukhang noong huli, hindi pa siya nadala. Sige, itutuloy ko ang pagpapahiya sa kanya. Teka, Tito Dahay, ang taas ng tsansang manalo. Dito, bakit hindi ka sumubok? Bumili ako ng 10, lahat nanalo. Hindi na, ang Tito Dahay mo, hindi kasing swerte mo. Ay, teka, Woody. Dahil, ang swerte mo. Bakit hindi ka sumubok sa kasino at makipagsapalaran? May alam akong kasino. Maraming laro doon, at malaki ang payout. Sabi na nga ba, itong si Dahay, ng ice cam na naman. Pero kahit saan mo pa, ako dalhin. Nitong 3 araw, swerte ako sa lahat. Kikita at kikita ako. Mainis ka sana, talaga, may ganoon palang lugar. Syempre. Tara, ihahatid kita, Tito Dahay. Sige, abala pa ako sa'yo, Tito Dahay. Salamat sa pag-guide, walang problema. Gusto talaga kitang dalhin sa kasino na yan, para manalo ka ng marami. Pag nagkataon, huwag mong kalimutang, balato ng Tito Dahay mo. Walang problema. Tara, Tara. Boss Joe, tumaas na naman ang kita ng kasino natin. Sa ngayon, ang kasino natin ay may 1 bilyong pondo na. Ano lang ang 1 bilyon? Maliit na target lang yan. Sa kasino natin, kikita tayo ng 5 bilyon, 100 bilyon. At sigurado ako riyan, maraming cultivator ang akala nila dahil may kapangyarihan sila ay pwede na silang maghari-harian sa loob ng kasino. Pero ang hindi nila inaasahan ay may dala akong estatwa, kayang-kaya nitong paalang bisa ang kapangyarihan ng mga cultivator. Pansamantala, gamitin ang pagkakataong ito para manalo ng malaki sa kanila. Pumasok na. Boss, yung pinsan mo, kasama yung mga taong yun, nakapasok na. Oh, talaga. Ibig sabihin, ang kasino natin ay kikita na naman ng malaki. Ang taong yan ay isang malaking isda. Hoy, Woody. Anong nangyari? Sabi na nga ba, ang taong yan ay may masamang balak.
Sa tingin ko, ang mahika ko ay hindi gumana, pero ayos lang. Ang swerteng dala ng estatwa ay passive skill ko. Basta hawak ko to, kayang-kaya ko silang talunin sa loob ng kasino. Woody, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Tito Dahay, okay lang ako. Maganda ang pakiramdam dito. Dali, samahan mo na ako, magpalit ng chips. Sige, halika, dito tayo. Kayong dalawa, magkano ang ipapalit ninyong chips? Tito Dahay, first time ko rito, hindi ko alam kung magkano ang dapat ipapalit. Woody, magkano ba ang pera mo? Ayos sadya mo bang ginagawa yan para inisin ako? Tama ba? Sige, bibigyan kita ng tip para maubos ang pera mo. Woody, napakataas ng odds dito. Kung ako sa'yo, ipapalit ko na lahat yan ng chips. Sige, susundin kita, Tito Dahay. Sige, ipapalit ko na lahat ng pera ko ng chips. Kumusta? Tulungan mo akong ipalit itong 1 milyon. Gawin mong chips lahat. Sige. Sige, pera na. Tara. Tito Dahay, dito ba tayo maglalaro? Oo, dito lang. Sige, Tito Dahay. Sige, susundin kita. Ayos. Kaya na, bawal na bumawi, mga boss. Tito Dahay, paano ba laruin to? Anong maipapayo mo? Gagawin ko, yung 1 milyon mo, sa isang taya lang, ubos agad. Tapos lolokohin kita, para mangutang ka ng malaki. Woody, makinig ka kay Tito Dahay mo, itaya mo sa leopard. Ang payout niyan, ay 1 sa 10. Ang 1 milyon mo, sa isang iglap, magiging 10 milyon. Talaga, Tito Dahay, sa isang iglap, kikita ako ng 10 milyon. Oo, dati, hindi ko man lang naisip yan. Tito Dahay, napakabuti mo sa akin. Sige, itaya ko na sa leopard. Ang 10 milyon, ang leopard na yan, ang tsansang lumabas, ay kasing liit lang ng tsansa mong magka-girlfriend, Joe Woody. Imposibleng manalo ka. Woody, huwag kang mag-alala, paano naman kita lolokohin? Hindi. Kuya, itaya mo na agad sa leopard. Hindi ba ako namamalikmata? Tunay na sugarol talaga. Ay ho. Bilib ako sa tapang mo. Pero, sa sugal. Ang labanan lang naman, ay kung sino ang mas swerte. Malay mo, sa pagkakataong ito, ay manalo ka ng malaki. Taya na, bawal na bumawi. Sandali. Gusto kong makita kung may ganyan ka pa rin. Nakakasukang mukha. Ang 3 araw na swerteng ibinigay mo sa akin, sabog sa galing. Sa loob lang ng 3 araw na to, kahit anong mangyari, hindi ako matatalo. Ha ha ha. Tito Dahay, ibig sabihin ba nito, nanalo ako ng 10 milyon? Tito Dahay, sabihin mo, hindi ba patunay to, na nanalo ako ng 10 milyon? Oo, Woody. Ikaw, nanalo ka ng 10 milyon. Ang galing mo, Tito Dahay. Ang bait mo sa akin. Mga ginoo, taya na. Tito Dahay, sa susunod na round, ano ang itataya natin? Bigyan mo naman ako ng tip. Swerte lang yan. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong ito, matatamaan mo pa ang triple. Pagbibigyan kita ngayon, ubusin mo lahat yan. Woody, makinig ka sa akin, swerte ka ngayon. Dapat mong itaya lahat, sa triple ulit. Tama ka, Tito Dahay. Tama ang sinabi mo. Ang swerte ko ngayon. Dapat itaya ko ulit sa triple. Sige. All in. Buksan na.
Sa tagal ko sa kasino, na naglalaro, ngayon lang ako nakakita ng taong 2 beses sunod na tumama sa triple. 100 milyon yan. Mula sa 1 milyon, naging 100 milyon. 2 beses lang. Tignan mo, pagkatapos ng gabing ito, ang kasino natin ay may malaking kita, napakalaking kita. Tayo. Sino yan? Pasok. Boss, may problema. Ang pinsan mo at ang mga kasama niya ay nasa kasino na natin. Nanalo na ng 100 milyon. HMM. Ano? Nagbibiro ka ba? Paano niyang magagawa yon? Na manalo ng 100 milyon? Boss, hindi ako nagbibiro. Ang taong dinala ng pinsan mo, ang taong yun, sa kasino natin, ay sunod-sunod na nakakuha ng triple ng 2 beses. Sunod-sunod na tumama. Ngayon, ang dealer ay huminto na sa pag-alog ng dice. Hayaan mong tanungin ko ang opinyon mo dahil sa susunod, gusto niyang manalo sa kasino natin ng 1 bilyon. Ang estatwa ng Diyos na unggoy na to ay gumagana pa naman. Bakit siya nakakapanalo ng ganoon kalaki? Pure swerte lang ba ang dahilan? Samahan mo ako. Sige. Boss, may nanggugulo sa kasino. Hoy, 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 maglalaro pa ba tayo o hindi? Kaya nyo bang magbayad? Madalas, kami ay mas madalas matalo kaysa manalo. Bakit? Ngayong natalo kayo, ayaw nyo na. Huminahon kayong lahat, pagdating ng boss. Tsaka natin itutuloy. Team. Bata. Swerte. Ang galing ah. Salamat kay Tito Dahay ko. Kung hindi dahil kay Tito Dahay, na nagturo sa akin tumaya sa triple, hindi ko talaga alam kung ano ang itataya ko. Swerte lang talaga ako. Huwag mo akong laging isali, bata. Dahil ang swerte mo ay napakaganda. Paano kung pumunta tayo sa taas, sa VIP room? Magsugal, ano sa tingin mo? Para sa akin, kahit saan naman pareho lang. Kasi sa loob ng 3 araw na to, mananalo lang ako, hindi matatalo. Sige, boss, sabihin mo na, magkano ang odds? 1 to 100, ano sa tingin mo? Ano? 1 to 100, ang taas ng odds na yan. Hindi pa ako nakakakita niyan. Hindi lang ikaw. Pati ako hindi pa nakakakita ng ganyang kataas na odds. Sige, 1 to 100, gusto ko yan. Kung ganun, Terra sa VIP room. Tuloy. Terra. Mula bata pa ako, nag-insayo na ako ng baraha. Kaya kung magbigay sa'yo ng kahit anong gusto ko, na baraha. At saka, sa baraha, napakasensitibo ko. Kahit na hindi mo nawala ang kakayahan mo bilang cultivator, kung gagalawin mo ang baraha ko, mararamdaman ko. Sa madaling salita, kapag usapang, baraha na, para sa'yo. Talo ka na agad, siguradong, talo. Boss, ano ang lalaruin natin? Blackjack. Ano sa tingin mo? Pwede. Sabihin mo muna ang rules. Siyempre. Ako ang magdi-distribute ng baraha para sa ating dalawa. Simula sa pangalawang baraha, maaari kang pumili, magpatuloy sa pagkuha, o huminto na. Kapag huminto ka na, ang mga baraha mo, kapag pinagsama-sama, dapat ay higit sa 17. Kung hindi, baliwala na ang baraha mo. Pagkatapos ng 17, ano naman, kapag higit sa 17, ang baraha mo, hindi na ito baliwala. Pag umabot sa 21, ito ang pinakamataas na numero. Pag lumampas sa 21, bust na ang tawag, 0 na yan. At saka, kung ang baraha nating dalawa ay pareho ang halaga, ay panalo ang bangka. Sige, nakuha ko. Ayos, alam ko na ang mga patakaran. Simulan na natin. Bata, ang yabang mo ah, maghintay ka lang, iiyak ka rin. Kung ganun, simulan na. Hatiin mo ang baraha. Hatiin ang baraha. Anong hatiin? Ibig sabihin, pumili ka sa gitna. At hatiin ang baraha sa dalawa. Sa ganitong paraan, mapapatunayan ko na patas ang paghalo ko.
Boss, mukhang ang unang baraha ko ay mas mataas sa'yo. Bata, ang swerte mo ay talagang magaling. Kung ganun, magkano ang taya mo? Sa bawat baraha, ay pwede kang tumaya. Sige, kung ganun, all in na ako. Pwede naman siguro, di ba? Mag-ingat ka. Syempre pwede, pero, bata, payo ko lang, huwag kang masyadong mayabang. Boss, sa sinabi mong yan, kung hindi mayabang, matatawag pa bang kabataan yan? TSK. Huwag mong sabihin, natatakot ka na. Natatakot, bata. Maghintay ka, pagbabayaran mo rin, ang iyong, kay abangan. Nasa 17 ka na. Gusto mo pa bang humingi ng baraha? Oy, Tito Dahay, tignan mo ang baraha ko. Kukuha pa ba ako? 20. Malaki na yan, pero basta ang susunod na baraha, hindi ace. Joe Woody, talo na yan siguradong sigurado. Kaya, kailangan ko siyang piliting kumuha. Kumuha ka. Sa round na to, kailangan, Woody. Tayo ay 20 na. Paano kung 21 ang dealer? Talo tayo. Ito ay odds na 100 to. Nasa panganib ang kapalaran. Kung gusto mong maging safe, tama ka naman. Kumuha pa ng isa, mas mabuti yun. Boss, huwag mo akong bulahin. Susundin ko si Tito Dahay. Sabi ni Tito Dahay, kumuha ako. Sige, kukuha pa ako ng isa. Tanga talaga. Hindi ko muna sasabihin ang susunod kong baraha. Bibigyan kita ng 10. Sa madaling salita, ang baraha mo ngayon. 20. Halos, hindi na matatalo yan. Hihirit pa ng isa. Ang 100 milyon na to, akin na ulit. HMM. Ang baraha ko, siyam na clubs. Ibig sabihin, ngayon, 21 na. Xiang Chen. Ang baraha ng batang to, bust na siya. Talo na siya siguradong sigurado. Sandali. Bakit? Sa tingin ko, parang hindi patas. Ang chips mo, wala sa mesa. Itigil na lang natin to. Ganito na lang. Ang 100 milyon na to, kukunin ko na lahat, para masaya tayong lahat. Teka. Kapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Boss, tignan mo. Kung matalo ka, 10 bilyon yun. Kailangan ko pa ring mag-ingat. Lahat ng chips mo ngayon, wala sa ibabaw ng mesa. Paano kung matalo ka? Ano ang ibabayad mo? Ikaw. Boss, sa bagay, 10 bilyon to. Mag-iingat lang ako. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Ganito na lang. Ay lapag mo ang chips mo. Ay patong mo sa mesa. Ituloy natin ang laro. Ano sa tingin mo? Ang barahang ito, sigurado akong panalo ako. Pero, kung magmamatigas siya, at hindi ilalabas ang chips niya, masasayang lang, ang 100 milyon ko. Pero, saan ko naman kukunin ang 100 milyong ito? Hahayaan ko na lang ba, na makatakas ang batang to? Ang Zhao Yantay na to, siguradong wala siyang 100 milyon. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ay para mapanalunan ang kasino niya. Ang kasino na to, ang mga cultivator na pumapasok dito, siguradong nawawalan ng kapangyarihan. Ano ba talaga ang dahilan nito? Dahil dito, siguro nanalo ang kasino na to. Alam ko na. Boss, paano kung ganito na lang? Sumulat ka ng kontrata. Kapag natalo ka, ibibigay mo sa akin ang kasino na to. Kasama ang bawat sentimo rito. Kahit isang empleyado, ibigay mo sa akin. Ano sa tingin mo? Ang barahang ito, siguradong panalo ako, kaya wala akong talo rito. Sa halip, babawiin ko lang ang 100 milyong chips sa kamay ng batang to at ibabalik sa akin. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sige, kunin mo ang kontrata ng kumpanya. Sige po, boss.
Boss, heto na ang kontrata. Ngayon, isulat mo ang pangalan mo, Rian. Tapos ilagay mo ang thumb mark mo. Kapag nanalo ako, makukuha ko ang kasino na to. Pati bawat damo rito. Salamat ng marami, boss. Ngayon, pirmado na natin. Ituloy na natin ang pagtukoy kung sino ang panalo. Ayoko na ng baraha. Sige. Kung ganoon, ayoko na rin. Ipakita mo na ang baraha mo. Tingnan ko nga. Ilang puntos? Ito. Paanong nangyari to? 21 puntos. Hindi dapat nakakuha ang batang to ng 21 puntos. Ano bang nangyayari? Tito Dahay, salamat sa iyo ah. Hayaan mo akong kumuha pa ang barahang ito. Kung hindi ko talaga makukuha ang laki ng barahang ito. Lagi mo na lang sinasabi yan. Akala ng pinsan ko, sinasadya ko lang, nasirain ang laro mo. Hoy, bata, huwag kang magsaya. Ang round na ito, hindi pa sigurado kung sino ang panalo. Naaalala ko, sinabi ko sa'yo, 21. Kung pareho, ang laki ng baraha, ang bankero ang panalo. Tama ba? Tama. Sinabi mo nga yan, pero ang problema, 21 ka rin ba? Oo. 21 rin ako. Ha ha ha. Bakit ka tumatawa? Bust ka na. Hindi na 21 yan. Wala kang ang puntos. Talo ka na ngayon. Ang baraha mo, hindi yan 9 of clubs, kundi 10 of hearts. Ano ang sabi mo? Hindi maaari. Ang baraha ko, hindi pwedeng 10 of hearts. Ako. Teka. Parang alam ko na kung ano ang nangyari. Kanina ang palad ko, pinagpawisan, nadikit, kaya sa huli. Mali ang naibigay ko sa ating dalawa. Masyadong mababa ang tsansa nito, pero nagawa pa ng batang ito na makuha. Ang swerte niya. Bakit ang galing? Boss. Ay hindi pala. Dapat pala dating boss ang tawag ko. Ngayon. Umalis ka na sa kasino ko. Dapat ngayon. Bankrupt ka na. Kung mananatili ka, wala ka nang malalaro. Bata. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka, ay pwede mo nang kunin ang kasino ko. Mga kasama. Kunin niyo ang kontrata. Bawiin niyo sa kanya. Kausap ko kayo. Bakit hindi kayo kumikilos? Talo ka kung talo. Sa negosyong ito, dapat alam mo, tanggapin ang pagkatalo. Ngayon, ang kasino ay sa kanya na. Kami ay mga empleyado na rin niya. Wala na kaming dahilan para sumunod sa utos mo. Dati, mabuti naman ang trato ko sa inyo, pero kayo, ikaw, talo kung talo. Ang kapal ng mukha mo. Dati, nakakahiya na nakasama kita. Nakakahiya, umalis ka na nga. Hoy, sandali lang, kahit na siya ngayon, ay hindi na ang may-ari ng shop natin. At least siya ay customer natin. Paano nyo nagagawa sa customer ng shop na saktan? Ate, tama ang bagong boss. Tignan mo siya, ang galing ng bagong boss. Tignan mo naman ang sarili mo, nakakahiya ka. Ngayon, mukhang wala na akong choice kundi umalis. Pero, kailangan kong kunin yung statue ng unggoy na may 6 na braso. Dadalhin ko yun sa ibang lugar. Makakabangon pa ako. Bata. Yung kasino na to, pwede mong kunin. Pero, mayroon akong mahalagang gamit. Nasa opisina. Dadalhin ko yun. Pwede ba? Hindi ba't ito na yung kinalalagyan ng kayamanan na naibunyag mo na? Grabe, halatang halata ka. Pasensya na. Hindi pwede. Huwag kang abusado. Kung hindi ka aalis, mananakit na ako. Maghintay ka lang.
Tito Dahay, o kaya, ikaw na ang maghatid sa dating boss na to. Ako na ang maghahatid sa kanya. Ang gusto ko lang, paglabas niya ng pinto, yung bag niya ay takot na takot. Ako. Hindi na ako sasama. Akala mo ba hindi ko kilala? Magkakilala kayong dalawa, di ba? Noong araw na yun, nung galing ako sa Lotto Shop, paglabas ko, nakita ko ang taong to. Wala siyang biniling ticket. Paglabas niya, nakasalubong kita. Sa tingin mo, coincidence ba yun? Ito, hindi. Naalala ko, narinig ko sa mga tao sa bayan, na may pinsan ka sa malayo. Ito. Huwag mong sabihin, siya ang pinsan mo. Ang taong to ay, pinsan mo. Nagkasabuat kayong dalawa, para lokohin ako, tama ba? Ay, Woody. Pamangkin, paano nangyari yon? Niloloko lang kita, di ba? Ngayon, alin sa dalawa, lumabas ka, ihatid mo ang dati mong boss, o kaya, pahatid mo sa kanila. Sige. Tignan natin kung sa susunod, uulit ka pa. Pinsan, sa totoo lang, hindi ko talaga alam, ang batang to, bakit siya, swerte ng ganyan. Hay, gusto mo, kung alam ko lang, na ganyan siya kaswerte, sana dinala ko na siya, niloloko lang kita, di ba? Pinsan, bubugbugin kita, cute ka pa naman. Nakikipagsabuatan ka sa iba para lokohin ako, bubugbugin kita, huwag, pinsan, bubugbugin kita. Boss, ano kung kailangan nyo? May maitutulong ba ako? Oh, wala. Pwede ka na lumabas ngayon. Huwag mong kalimutang isara ang pinto. Pagkapasok ko pa lang, ramdam ko ng may tao. Kailangan ng tulong ko. Ang katawan ko rin. Unti-unti nang bumabalik. Tama nga, may kapangyarihan na ulit ako. Mukhang itong estatwa ng Diyos, ang humihingi ng tulong sa akin. Dapat ay nakakulong siya, ng mga bagay na ito. Mabuti na lang nandito ako, sa mga aral ng pag-insayo. Natutunan ko kung paano ito basagin. Anong nangyayari? Bata, nagawa mo talagang basagin ang nakapulupot sa akin na masamang enerhiya. Dahil niligtas mo ako, bibigyan kita ng gantimpala. Yung mga markang masamang enerhiya. Tama nga, ginamit para ikulong ka. Tama. May gumamit na cultivator ng espesyal na mahika para ikulong ako. Gusto nila na ako ang gumawa sa ibang cultivator na mawalan ng kapangyarihan. Naramdaman ko na kaya mo akong iligtas. Kaya ginamit ko ang huling lakas ko para ibalik ang kapangyarihan mo. Hindi ko inakala na may iligtas mo talaga ako. Ito ang 3 hibla ng buhok ko. Pwede mo itong gamitin ng 3 beses para pilitin ang isang cultivator na mawalan ng kapangyarihan bilang pasasalamat ko sa iyo. Pero, 1 oras lang ang itatagal nito. Gamitin mo ng maigi. Sige, salamat. Kapag gusto mo na itong gamitin, kailangan mo lang gamitin ang isip mo para kontrolin ito. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Sa wakas, naging malaya na ako. Magpapakasasa na ako sa kalayaan ko. Column na. Mukhang umalis na siya. Pero, binigyan niya ako ng 3 pagkakataon para mawala ang kapangyarihan ng mga cultivator. Ang kakayahang ito. Sa hinaharap, tiyak na magagamit ko ng husto. Woody, ang galing mo talaga. Sa tingin ko, yung si Wang Dahay kanina ay isang mahusay na cultivator. Hindi ko inasahan na mas magaling ka pa sa kanya. Pinupuri mo lang ako, nagkataon lang, swerte lang ako. Woody, alam mo ba, kumpara kay Wang Dahay, ang maganda sa iyo ay, hindi ka lang mas magaling sa kanya, mas mapagkumbaba ka pa, low profile. Nako, hindi ba si Jai ito? Kanina hindi kita napansin. Sino ka ba? Sa gitna ng liwanag ng araw, ay, mali pala, kahit gabi na. Hindi mo pwedeng bastos-bastyusin ng isang babae. Sino ka ba? Ang pakialamero mo. Ako si Zhao Woody. Bakit?
Joe Woody. Anong Woody? Wow. Hindi ko pa narinig yan. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Ma Xailai. Ang panganay na anak ng pamilya Ma. Isang pamilyang cultivator. Naglakas loob kang kalabanin ako. Patay ka sa akin. Pamilya Ma. Ang cultivation ng pamilya Ma ay puro Saturday lang yata. Patayin niyo siya. Itong si Ma Xailai na to, totoo palang cultivator. Pero, sa antas niya, sa tingin ko, ay parang bata lang na naglalaro. Isa ka ring cultivator. Ito lang ba ang kaya nyo? Bilang pamilyang cultivator, ang pamilya man nyo, ito lang ang galing nyo. Ikaw, maghintay ka. Ang cultivation ng pamilya man nyo, puro Saturday lang talaga. Woody. Sabi mo hindi ka magaling. Itong pamilya Ma ay itinuturing ng mga cultivator, isang malaking pamilya, pero ganun lang kadali. Na napabagsak mo. Tungkol dyan. Hindi naman sa magaling ako, itong pamilya Ma lang, ang masyadong mahina. Hong. Yung shop ko. Kailan ba pwedeng magbukas? Kapag may kasino na ako, pwede na akong bumili ng iba't ibang halamang gamot para sa cultivation. Ang bilis nito ay lalong bibilis. Pero para makagawa ng mas maraming magic tools, kailangan ko nang magbukas agad. Sa ganun, makakaipon ako ng mas marami pang pera. Inasikaso ko na para sa'yo. Bukas ng umaga, tignan mo na lang. Sige, salamat. Huwag mo nang isipin yun, masyado kang formal. Joe Woody, di ba? Hindi ba ang galing mo? Team, ito ang tatay ko. Ma Zizo. Level 3 cultivator. Sa lungsod na to, walang makakatalo sa kanya. Bata. Nakikita ko sa buong katawan mo na naglalabas ng aura ng cultivator. Siguro ay nasa level 2 cultivator ka lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon din, lumuhad ka sa harap ko. At sa anak ko, humingi ng tawad. Sabihin mong ang pamilya Ma ay ang pamilyang hindi mo dapat kinalaban. Baka sakaling patawarin kita. Itong matandang to, ang aura ng cultivator na lumalabas sa kanya ay mas malakas nga kaysa sa akin. Pero, hindi niya ako kayang talunin. Naghahanap ka ng gulo. Woody, itong si Ma Zizo, mukhang isa ngang malakas na cultivator. Paano kaya tumakas ka na? Saan ka pupunta? Matatakasan mo ba ang tatay ko? Ngayong araw, kailangan niyang pagbayaran ang mga ginawa niya. Pagbayaran. Jai, huwag kang mag-alala. Hindi na kailangang tumakas. Tignan mo ang matandang to. Ang katawan niya ay hindi na uubra. Siya, sa totoo lang, sa akin, hindi siya makakapinsala ng kahit anong banta. Tay, ano bang nangyari? Yung suntok mo. Walang daloy ng enerhiya. Matanda, ano bang ginagawa mo? Tutuloy mo pa ba ang laban? Ginagawa mo ba to bilang warm-up o nagsimula ka na? Ikaw. Matanda, nagtatay chi ka ba rito? O napunta ka lang para sumayaw sa plaza? Bakit parang yung suntok mo, hindi man lang mukhang suntok ng isang cultivator? Ikaw, sige. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Array. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba cultivator ka? Bakit bigla kang nahihilo? Nanghihina ka na. Bilisan mo. Dali. Dalhin mo na ako sa ospital. Nako, tay, nakakahiya naman. Tara, alis na tayo. Woody, itong si Ma Zizo, kahit papaano ay isang cultivator. Bakit nung kinalabit mo lang siya, naging ganyan na siya, nagkaganyan na siya? Paano ko ba sasabihin? Siguro dahil matanda na siya, tapos biglang nag-exercise. Yung utak niya, biglang nag-rush ang dugo. Gets mo? Tara na, Habang lumalalim ang pag-aaral ko sa sining ng pag-cultivate, ngayon ay unti-unti ko nang naabot ang ikatlong antas, lakas ng isang cultivator. Ngayon, kaya ko nang gumawa ng 20 magic artifacts. Pagkatapos kong matapos silang lahat, bukas, dadalhin ko sa shop ko para ibenta.
Ano sa tingin mo? Satisfied ka ba? Nandito pa naman yung mga cabinet. Pwede mo nang dalhin ang gamit mo at tumira rito. Salamat. Wala yun. Hoy, Tay, bakit? Woody, busy ka ba ngayon? Hindi naman masyado. Bakit, Tay? Nako, yung lolo mo kasi noon, may inayos na, blind date para sa iyo. Darating na ang babae ngayon. Umuwi ka na para makita siya. Itay, bakit mo na naman ginagawa yan? Sa edad kong ito, ay hindi pa naman ako matanda. Anong hindi matanda? Noong kasing edad mo, ako noon, ay may anak na ako. Hindi na ito mapag-uusapan pa. Iyan mo na, ibaba ko na ang tawag. Hoy. Anong nangyari? Wala naman. Si Itay lang. Pinipilit akong mag-blind date. Ang kaisipan ng henerasyon nila ay iniisip nila na kapag nasa edad ko na, ay dapat na akong mag-asawa. Ano sa tingin mo? Itay ang nag-ayos ng date na to. Siguro ay dapat ko na lang puntahan. Mas pabor pa rin ako sa malayang pag-ibig. Inay, tingnan mo ang lugar na to. Napakalayo at napakapangit. Ayoko talagang manatili sa baryong ito at maging isang probinsyana. Noong una, nang nagsisimula pa lang ang pamilya natin, ang ama ni Zhao Dashan ang tumulong sa atin. Noon pa na pagkasunduan na, paglaki mo, ay ikaw at ang apo niya ang magkakatuluyan. Kaya, ngayon dinala na kita rito. Kahit paano ay subukan mo na lang, kung magtatagumpay o hindi. Sige na nga. Inay, bago ka umalis, bilhan mo ako ng maliit na kotse. Huwag kang mag-alala, siguradong bibilhan kita. Ha ha ha. Pasensya na sa paghihintay. Galing ako sa bayan, para sunduin ang anak ko. Siya ang anak ko. Ang pangalan niya ay Zhao Woody. Ha ha ha. Ito naman si Tita Zing mo. Nakaedad mo rin. Siya ang makakadate mo. Ang pangalan niya ay Zing Xuanshen. Ha ha ha. Pasok kayo, pasok kayo. Magtsaa muna kayo. Habang nasa daan, ay naikwento ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Mag-usap na kayong dalawa. Inay, ang dumi naman ng basong ito. Paano ko iinumin to? Baka sumakit ang tiyan ko. Ang blind date na ito, mukhang hindi magtatagumpay. Hay, kawawa naman si Itay. Ang saya mo yata, siguradong malidismaya ka lang ngayon. Sige, total, sablay na rin naman ang lahat, nakakadiri rin. Ang babaeng yan. Simula nung una ko siyang makita, hindi na niya pinakitaan ng magandang mukha ang tatay ko. Araw-araw, umiinom kami gamit ang basong to, at hindi naman kami nagtatae. Baka naman may problema, ang sikmura mo. Ay pa-check mo na yan. Ikaw. Zhao Woody ang pangalan ko. Siguro naman, tita, nasabi na niya sa'yo, di ba? Hindi kita tinatanong. Ano? Anong pangalan ng nanay mo? Hay naku, wala akong alam dyan. Ang taong to. Woody. Anong pinagsasasabi mo? Ito. Hay. Uminom ka nito. Kayong mga taga-bukid, hindi ba kayo naghuhugas ng kamay? Sabi ko sa'yo, Dashan, tingnan mo. Ang mga bata, hindi natin pwedeng pilitin. Hindi ba malinaw na? Ang Xuanshen namin, at ang Woody nyo, ay hindi bagay. Magkaiba sila ng mundo. Hinayla ang tatay ko, tapos hinabol at sinigawan. Hindi na natapos, di ba? Sige. Papakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng hindi marunong maglinis ng katawan. Hay nako, kayong mga tagalungsod, ganito ba kayo kaedukado? Ang lakas mong umutot. Ang lakas talaga, gumamit ka ba ng puwersa? Aksidente yun. Aksidente.
Hindi, kayong mga tagalungsod. Ganito ba kayo kaedukado? Umutot ka pa ng malakas. Ikaw, kung gusto mong mag-CR, edi pumunta ka. Tatay, sobrang dumi naman ng hygiene mo. Ayoko nga makipag-date sa kanya. Noong araw, ang tatay ko ang nag-ayos nito. Maganda sana ang intensyon niya, pero sa tingin ko ngayon, kung itutuloy pa, sayang lang ang effort ko. Kung ganoon, hindi ko napipilitin na makipag-ayos kay Xuanshen. Hindi maganda, takbo, ay. Ma, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa akin. Hay nako. Hay. Nay. Dawas mo, pakitingnan naman siya agad. Ano bang nangyari sa anak ko? Hay nako. Tiningnan ko lang sandali, si Zheng Xuanshen, parang may masamang enerhiya sa katawan niya. Baka may nakagalit siyang kung sinong cultivator. Cultivator, wala naman ah. Yung mga cultivator, mga taong nagtatago sa mundong ito bilang mga ordinaryong tao, o kaya naman ay gumagamit ng artifact para perwisyuhin kayong mga ordinaryong tao. Nay, alam ko na, siguradong si Zhao Dashan to. Alam niyang, hindi ko gusto ang anak niya, kaya naghanap siya ng cultivator. Kaso yung cultivator na yun, hindi professional, hindi man lang nagmatch. Ako at yung probinsya ng anak niya, sa halip, ginawa niya akong ganito. Siguradong, bukas pupunta tayo kay Zhao Dashan para komprontahin siya. HMM. Array. Hi, huwag muna nating isipin ang bukas. Daos mo, pakigamot na agad ang anak ko. Kung hindi, itong mansyon, guguho na. Nag-level up na ako bilang isang cultivator sa ikatlong antas na. At itong cultivation technique ay nagbigay sa akin ng kakayahang ibalik ang mga kapangyarihang mas mababa sa akin. Ngayon, kaya ko nang gumanti gamit ang sarili nilang paraan. Zhao Dashan, ikaw na probinsyano, lumabas ka riyan agad. Naglakas loob kang kumuha ng cultivator para saktan ng anak ko. Probinsyano, gusto mo pang magpakasal ang anak mo habang buhay. Hindi makakahanap ng mapapangasawa. Lumabas ka riyan agad. Zheng Xiaoxiao, Zheng Xuanshen. Kayo, ano bang nangyayari sa inyo? Nagtatanong ka pa kung ano ang nangyari. Tanungin mo ang mahal mong anak kung anong kalokohan ang ginawa niya. Ano bang nangyari? Zhao Dashan. Kahit na ang anak ko ay ayaw sa probinsya ng anak mo, hindi mo siya pwedeng utusan na kumuha ng cultivator para galawin ang anak ko at saktan siya. Cultivator. Anong klaseng cultivator? Tingnan mo. Nagkukunwari pa siyang walang alam. Nagpapa-inosente pa. Huwag na nating kausapin yan. Hayaan niyo si Master Wu ang gumawa ng paraan. Ang mga taong ganito, hindi titigil hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Master Wu, pagdanasin mo rin sila ng ganitong sakit. Huwag kayong mag-alala, dahil binayaran niyo ako. Sisiguraduhin kong magsisisi sila. Ako pa. Talagang mapagkakatiwalaan. HMM. Ano ba talaga ang pinagsasabi niyo, Itay? Ipapaliwanag ko sa'yo. Wala lang silang magawa sa buhay. At ikaw din. Bakit ka nila isinama? Ano bang pakay nila? Bakit? Malalaman mo rin agad. HMM. Team. Kahit hindi ko alam kung anong ginawa mo sa ginamit mong paraan, pero ibabalik ko na lang sa'yo. Aray ko, anong nangyayari? Nay, itong si Master Wu, anong nangyayari sa kanya? Hindi ko rin alam. Ano? Aray. Alam ko na kung bakit nandito si Master Wu. Gusto nyo lang patunayan na kayong mga tagalungsod ay hindi lang madumi, pati ang mga kaibigan nyo ay madumi rin. Master Wu, bakit puro utot lang ang lumalabas sa'yo? Hindi mo kaya, di ba? Magbanyo ka na lang. Nako, hindi ko na kaya. Ang baho, aalis na ako. Hoy. Hoy. Hindi ka pwedeng umakyat. Paano na ako sasakay sa sasakyan? Sandali, sandali.
Hoy! Master, nagkamali ako, pasensya na. Mali ako, patawarin niyo na ako. Sa pagkakataong ito, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Boss, ano bang pinagsasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ang ginawa ko lang, ay ibinalik ko lang sa'yo. Yung spell na binigay mo sa akin. Kung sino ang nagkabit, siya ang magtatanggal. Ito, kailangan sigurong hayaan. Ng isang araw bago mawala. Sige na, tama na yan. Huwag dito sa harap ng bahay ko. Ang baho, doon ka magutot sa malayo. Kung hindi, gusto mo bang makatikim ulit? Sandali, huwag kang manakit, huwag kang manakit. Aalis na ako. Array, heto na, aalis na nga. Woody, hindi ko rin inakala na maghahanap ako ng mapapangasawa mo, na magiging ganito ang kalalabasan. Hay, Itay, hindi mo kasalanan to. Kasalanan ng dalawang babaeng yun. Ang lala nila. Sige, mauuna na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige, ayos. Nakuha ko. Alis na ako. Hindi ko inakalang pagkatapos ng pag-insayo, ay makukuha ko ang kakayahang gamitin ng singsing para mag-imbak ng masamang enerhiya. Mas maganda to kaysa gumamit ng mahika para umatake ng iba dahil walang maiiwang bakas. Kailangan kong humanap ng lugar para subukan ang bagong kakayahang ito. Doon na lang sa punerarya. Subukan ang bagong kakayahang ito. Sa susunod na makita ko si Mazaylay, yung tanggang yun, pwede ko ring gamitin to. Hindi lang para inisin siya, kundi para magdusa rin siya ng matagal na kamalasan. Kapatid na Dahay, kamusta ang negosyo? Ayon sa usapan, dinala ko na ang mga magic items na kailangan mo. Hoy, anong nangyayari sa kanya? Kapatid na Dahay. Itong espada na gawa sa kahoy ng peach ay palaang gamit pang kontra sa masamang enerhiya. Bakit ngayon? Sa espada na to ay may masamang enerhiya na rin. Hahatawin kita. Anong nangyayari sa akin? Itong espada na to, dapat ay pangkontra sa masamang enerhiya. Pero bakit? Kanina ka pa, naaapektuhan ng espada na to. Ang ibig mong sabihin, may masamang enerhiya ang espada na to. Ang ibig mong sabihin, may masamang enerhiya ang espada na to. Itong espada na to ay hindi gawa sa punong tinamaan ng kidlat o kahoy ng jujubi, kundi gawa sa tablahan ng kabaong. Grabe, nakakagulat. Woody, kapatid, nagbibiro ka ba? Ito. Kadiri, amuyin mo kaya? Itong espada na to ay gawa sa tablahan ng kabaong ng patay. Siguro may gumawa nito na kumuha ng tablahan ng kabaong at ginawang espada, tapos gumamit ng espesyal na anteng-anteng para takpan ng masamang enerhiya nito. Kapag ang espesyal na anteng-anteng ay tuluyang nawala, ang masamang enerhiya sa loob ay lalabas at maaapektuhan ka nito. Sino to? Ang yabang naman. Hindi mo alam kung sino ang nagbenta sa'yo. Sa totoo lang, ang mga supplier ko ay nasa iba't ibang lugar. Ang mga gamit na to, hindi ko nga alam kung kanino galing. Mukhang isa rin ako sa mga reserba mo. Boss Wang. Hi. Huwag naman ganyan. Tara, ililibre kita.
Salamat sa tulong mo. Tungkol sa espada na to, kailangan ko itong imbestigahan. Kapag nalaman ko kung sino, babalatan ko siya ng buhay. Hi, Terra, Terra, Terra. Boss. Mukhang sadyang may depektibong gamit ang nagbenta kay Wang Dahay. Nahanap ko na. Boss, bago lang ba ang tindahang ito? Ang lakas ng benta, ah. Maraming salamat. Ano ang sadya mo? Ngayong araw. Ako si Wang Xiaogang. Nandito ako para magbenta ng gamit. Ang mga gamit ko rito, dekalidad pero mura. Boss, pakicheck mo na lang. Pasensya na. Pero dito sa akin, may sarili akong supplier. Hindi ako kumukuha ng gamit sa hindi ko kilala. Boss, kung hindi ka nagtitiwala sa akin, ang negosyo natin ay hindi matutuloy. Hay nako. Sasabihan na rin kita, umalis ka na habang maaga. Bakit mo ako pinapasara? Kailangan ko talagang magsara. Mayroon din akong permit para mag-operate. Dahil kung ayaw mo, kalaban ka namin. Kami, hindi mo kayang banggin. Siya. Marami na akong nakitang nagbabanta. Pero kung ikaw, kung hindi ka marunong magbanta ng maayos, mag-internet ka na lang, mag-search, at mag-aral, lumayas ka na. Hindi ka na magiging ganyan kayabang. Tinatamad na akong makipag-usap sa'yo. Baliw ka ba? Wala ka namang alam na kahit ano. Magaling ka lang magmalaki at manakot. Kapatid, magaling ang mata mo. Dahil nakikita mo ang mga mahika ko. Pwede na rin hayaan ang mga masamang enerhiyang ito na kumawala sa gapos ng kabutihan at sirain ang balanse sa pagitan nila. Bilib ako sa'yo. Ay ho. Ang pangalan ko ay Li Jingxiang. At plano ko rito magbukas ng tindahan ng magic items. Pero bago ko buksan ang shop ko, sisiguraduhin kong lahat ng tindahan dito ay magsasara. Pero, para sa'yo, pwede kitang pagbigyan. Ay ho, ang tindahan mo ay pwedeng manatiling bukas. Pero, simula ngayon, buwan-buwan, kailangan mo lang magbayad sa akin, at ayos na. Kung hindi, ang mga magic items mo ay ako na ang magsusupply. Ano sa tingin mo? Sino ka ba? Sa akala mo? Bakit dahil lang sa dumating ka, ay kailangan ko nang magsara? Hoy, huwag kang mayabang. Ang master ko na si Li Jingxiang ay may kakaibang mahika, HMM. Kaya niyang direktang gamitin ang masamang enerhiya para umatake. Hindi gaya ng mga ordinaryong tao na gumagalaw lang ng enerhiya, kundi ginigising niya ito. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng dalawang yun? Sa mga kasulatan ng cultivation, nakatala na ang ganitong direktang paggamit ng masamang enerhiya para umatake ay mahirap talunin. Dahil hindi ito labanan ng mahika, kundi paggamit ng pinakamasama at pinakamadilim na bagay sa mundo para lumaban sa iba. Sabi nga nila, mas matindi ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Ang ganitong paraan ng pagsasanay ay isang shortcut sa parehong antas ng cultivator. Rank 3, ang ganitong uri ay kayang-kaya talunin ng mga normal na nag-insayo. Ay ho, nakikita kong bata ka pa at mayabang. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, humingi ka ng tawad sa akin, at patatawarin kita sa mga inasta mo kanina, kahit na ang ganitong paraan ng pagsasanay ay mahirap kalabanin. Nakatala rin ito sa mga kasulatan ng cultivation. Pwede gamitin ang mahiwagang singsing, sipsipin, ang atake ng masamang enerhiya, at ibalik ito. Kaya naman, ang matandang to, ang banta sa akin, halos wala lang. Matanda. Kung ikaw ay natatakot na, humingi ka na ng tawad ngayon, tapos lumayas ka na. Sabihin ko sa'yo, sa tagal ko sa mundong to, hindi ako basta-basta natatakot. Ting, ayaw mo sa maayos, gusto mo ng gulo. Xiaogang, punta ka. Gumawa ka ng eksena, tawagin mo ang lahat, papanoorin nila ito. Masusunod, Master.
HMM. Halina kayo, manood kayo. Ang may-ari ng shop na to, wala namang alam. Isang manloloko. Pasok, tingnan nyo. Team. Nabalitaan ko, ang may-ari ng shop na to, ay isang manloloko. Anong nangyayari? Narito ako, para tulungan kayo. Makita ang tunay na kulay ng manlolokong to, HMP. Basta ako, kontrolin ang masamang enerhiya, at pasukin ang katawan ng kabataang to. Magiging parang, nababaliw na, gagawa ng maraming, kababaliwang kilos. Sa oras na yon, iisipin ng lahat, hindi lang niya kayang, tanggalin ang masamang enerhiya, kundi, isa pa siyang baliw. Ang shop na to, kusa na lang, magsasara na. Bata, pasensya na. Ang shop mo, simula ngayon, magsasara na. Team HMM. Nilabas ko na. Ang daming masamang enerhiya. Bakit parang, ang batang to, walang nangyari, kahit konti. Anong nangyayari? Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung sino talaga ang tunay na manloloko. Ah. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Sobrang nakakatakot to. Master, anong nangyari sa'yo? Dito ka pa naghahanap ng gulo. Sakto, kayo na ang mag-advertise para sa akin. Para sa akin. Mga boss, tignan nyo, ganyan ang itsura, kapag nasipiyan ng masamang enerhiya. Ngayon, aalisin ko na, ang masamang enerhiyang yan. Boss. Para saan ba tong salamin na to, na ibinigay mo sa akin? Silang dalawa, nakulam sila, dapat, nakikita nyo naman, di ba? Oo, nakikita na namin. Totoo nga, nas-APN sila. Ito, dapat, masamang enerhiya ang sumapi sa kanila, di ba? Mukhang malala ito. Tignan nyo sila, hindi yan nagpapanggap. Ang salamin na to, ay agimat na ginawa ko, sa araw-araw. Pampataboy yan ng masamang espiritu. Gamitin nyo lang ang salamin na to, para itapat, sa kanila at ayos na. Kahit kayong lahat, ay ordinaryong tao lang. Kahit ordinaryong tao lang, sa araw-araw. Kapag may ganitong pangyayari, ilabas nyo lang, ito. At magagawa nyo, na solusyonan ng problema. Ngayon, gamitin ang salamin na to, at itapat sa kanila para subukan. Ang galing naman ng epekto. Ngayon, kunin ang salamin na to, at subukan sa isa pa. Sige, susubukan ko. Ang galing naman ng epekto. Boss, magkano ang salamin na to? Bibilhin ko. Huwag kayong mag-agawan. Lahat kayong makakabili. Lahat kayong makakabili. Isa-isa lang. Itong dalawang to, akala ko nang gugulo sa negosyo ko. Sa negosyo ko, hindi ko inakala na makakatulong pa sila ng malaki. Master, ano bang nangyayari? Tayong dalawa, naging live advertisement na. Master, ano na ang gagawin natin? Ano pa nga ba? Hindi natin sila kaya, terror na. Hay nako, ang batang to. Team, hindi ko inakalang ang dalawang to ang tutulong sa akin mag-advertise. Ang galing ng epekto, ang bilis maubos ng paninda ko. Mamayang gabi, kailangan ko nang gumawa ng mas maraming agimat. Hay nako, Woody, galing lang ako sa Batika, hindi kita nahanap, hindi ko inasahan na makikita kita rito. Tito Shufu, bakit ka nandito? May nangyari ba? Ganito kasi yon, noong nakaraan, nung tinulungan mo ako, nagamutin ang sakit ko. Napakagaling mo talaga. Ngayon, ang pamilya ko naman, ang nagkasakit ng kakaiba, kaya sana ay sumama ka sa akin, para tingnan siya. Tito Shufu, syempre, walang problema, pero sabihin mo muna sa akin, sino sa pamilya mo ang may sakit? Ganito na lang, nasa labas ang sasakyan ko, baka gusto mong sumakay, at doon na lang natin pag-usapan. Siguro, ang anak ko, pagbalik galing sa bayan, pumunta sa bukid para kumuha ng kamatis, tapos bigla siyang hinimite. Pagkadala ko sa kanya sa bahay, hanggang ngayon, ay mataas pa rin ang lagnat. Terra. Jayi.
Halika, mauna ka. Itay. Sino ito? Woody. Kayo bang dalawa? Bakit kayo nandito? Noong nakaraan, si Woody, ang tumingin sa sakit ko. Ngayon naman, pinapanta ko siya rito, para tingnan ka, Woody. Salamat sa tulong mo, noong ginamo mo ang itay ko. Ate Jai, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Napakagaling mo talaga. Saka, nakita mo naman akong lumaki. Ang gamutin siya, ay natural lang na gawin ko. Hindi ito masamang enerhiya. Ano kaya ito? Bahala na. Basta sa ngayon, base sa sitwasyon. Kaya ko namang, itong, sumasakit sa iyo, ang enerhiya ni Ate Jai, napaalisin. Pero, hindi rin dapat halata. Ate Jai, sandali lang ha. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ano nang pakiramdam mo? Mag-ingat ka lagi. Ate Jai, sa basong tubig na ito, nilagyan ko ng gamot sa lagnat. Inumin mo ito, para mabilis kang gumaling. Diyos ko, pakiramdam ko, magaling na ako. At ang pakiramdam ng katawan ko, kumpara dati, ay mas magaan at presko na. Woody, ano ba ang ipinainom mo kay Ate Jai? Ate hindi, ay isang uri ng mabisang gamot pampababa ng lagnat. Pagkatapos inumin, ay magiging maayos na. Naku, huwag muna nating pag-usapan yan, bago ka nagkasakit. Nabalitaan ko na pumunta ka sa bukid, para mamitis ng kamatis. Ano ba ang nangyari noong oras na yon? Kailangang tulungan si Ate hindi, para maalis ang pinagmulan nito, at tuluyang mawala, kung hindi. May iba pa sigurong, dahil sa pinagmulan nito, ay magkakasakit din. Ngayon mo sinabi, naalala ko. Parang wala naman, nakakaiba. Noong araw na yon, maayos naman ang pakiramdam ko. Gusto ko lang pumunta sa bukid, para mamitis ng kamatis. Pero pagdating ko, sa taniman ng kamatis, bigla na lang akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay na ako, hindi na bumababa ang lagnat ko. Sabi mo, sa bukid, bigla kang nawalan ng malay. Ano kaya yon? Wala naman, pakiramdam ko lang, medyo kakaiba ang pagkakasakit mo. Ganito na lang, pupunta ako ngayon, sa bukid para tingnan. Munting puting ahas. Sa sining ng pag-aakyat langit, may mga nakasulat tungkol sa ganitong nilalang, na detalyadong inilarawan. Ang nilalang na ito ay, naging espiritu na, sino mang makapanakit sa kanya, ay tiyak na makakatanggap ng karma. Pero mabuti na lang, mukhang hindi naman siya nasaktan ni Ate hindi. Hindi niya ito nasaktan. Kung hindi, ang sakit niya, ay mas malala pa sana ngayon. Sa sining ng pag-aakyat langit, may nakasaad kung, paano gamutin ang sugat, ng munting ahas na ito. Gagamutin ko muna siya. Pupunta na ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Dahil sa aking antas ng kapangyarihan, ay dumating ang aking pagsubok. Dito sa bukid na ito, nabigo ako sa paglampas sa pagsubok, kaya ako malubhang nasugatan. Ngayon, salamat sa pagpapagaling mo. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa iyong kabutihan. Ngayon, pagkakalooban kita ng isang biyaya. Dahil limitado ang aking kapangyarihan, ang maibibigay ko lang ay isang tadhana. Pagbutihin mo ang paghawak dito. Palem, aalis na ako. Sabi ng munting puting ahas, bibigyan niya ako ng tadhana. Ang bagay na to, ay hindi nakikita, at hindi nahahawakan. Hindi naman ganoon, ang mga naunang divine beast, ang nagbigay sa akin ng tunay na swerte. Hayaan na, babalik na lang muna ako, sabihin kay Ate Ling, gumaling na ang sakit niya. Sa susunod, hindi na siya magkakasakit ng ganyan.
Ate Ling, pumunta ako sa inyo, sa may bukid. May nakita akong maliit na puting ahas. Ang maliit na puting ahas ay simbolo ng swerte, kaya ka napahamak dahil naapakan mo ito. Pero, umalis na ang puting ahas. Simula ngayon, pwede na kayong pumasok sa lupang yun ng malaya. Ganoon pala. Woody, noong nakaraan hindi mo tinanggap ang akin. Sa pagkakataong ito, kahit ano paman, dapat mo itong tanggapin. Tito Shufu, hindi ko kailangan ng pera. Totoo. Sige na, may aasikasuhin pa ako sa shop. Kung may kailangan ka, diretso mo na lang. Tawagan ako. Hindi mo na kailangang pabalik-balik. Ano ba yan? Bakit sarado pa? Itong shop na to, narinig ko kasing, mabisa ang mga gamit nila, kaya ako naparito. Oo nga, itong shop na to, sikat na ngayon, kahit gaano kamahal, ang mga gamit sa shop na to, kaya ko namang bayaran. Ngayon, wala akong dalang gamit, wala pang basbas. Ang mga bagong artifact, mas mabuting wag na lang magbukas. Hayaan na, aalis na lang muna ako. Ituring ko na lang na, holiday ko ngayon. Uuwi na lang ako para magpahinga. Joe Woody. Li Jiayi. Tara, may ipapakita ako sa iyong lugar. Hoy, teka. Bawal ang dikitang lalaki at babae. Ako na babae, nga ang walang sinasabi. Ikaw na lalaki, pa ang nagrereklamo. Hindi ako pwedeng basta-basta. Kapag ikaw ang naging basta-basta, hindi ka na tao. Huwag na kayong maingay dito. Tara, maglakad-lakad sa parke. Ngayon, liligawan na kita. Ito na ba, ang pag-ibig na, ibinigay ng puting ahas? Kung ganoon, sige, pagbibigyan na kita.